Ayan na yung puting kabayo. Malapit na daw dumaan yung gumagalaw. Sisibatin na si Jesus. Iyan ang ilan sa mga naririnig ko kung gabi ng prosesyon ng Miyerkules at Biyernes Santo. Kung malapit nang dumaan ang tagpong ang pagsibat ni Longino sa tagiliran ni Jesus. Masasabi kong ito ang tinaguriang may lulang iconic white horse dito sa Baliwag. Matikas ang kabayo, mabagsik ang pagsibat ni Longinos. Nanlulumo ang Birheng Maria at si Magdalena. Nagngangalit si Hestas, nangungusap si Dimas. Naghihingalo ang Diyos at dumadagundong ang kulog at kidlat. Tiyak na sa ganda ng pagsasalarawan ng karosang ating natutunghayan ay may tiyak na kasaysayang mabubunyag. Pinaunlakan po tayo ni Kapanalig Sir Jojo Buenaventura, isa sa mga anak ni na Ginoong Romeo at Ginang Amelita Buenaventura. Kuwela at masaya kausap si Kapanalig Sir Jojo. Ang feels, parang ilang taon na kami magkakilala. Ganon ang vibes. Ako po na ang namamahala nitong tagpo ever since my parents passed away for the past 20 years. And we've been doing this for the past 40 plus years. Ito pong tagpo ay sinimulan ng aking ina, si Amelita, at saka yung isang kanyang matalik na kaibigan, at the same time kaklase, si Tata Ruben Fernando. Sila pong dalawa ang mismo nagsimula ng tagpo. So nag-usap sila, yung nanay ko ang nagsabi, nag-approve kung ano yung kung ano yung tagpo. At the same time, si Tata Ruben naman ang dirty works. Eka nga yung lahat ng kailangan para sa isang karo. Ayon sa mga kwentong mahal, 1981 nang unang inilabas ang tagpong ito sa mga prosesyon sa Baliwag at noong panahong iyon ay hindi pa ito gumagalaw. Taong 1983 nang nakita ng sambayanan na gumagalaw na ang tagpong ito. Yung tukol naman po sa paggalaw, idea din po nito nung meron pong nakipag-usap sa kay Amelita, aking ina, na kung gusto daw pagalawin. So nagsimula po siya na hindi po gumagalaw? Hindi pa siya gumagalaw. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So may nagsulsol, nga. Sabi niya, Amelita, gusto mo ba pagalawin yan? Eh di sabi ng nanay ko, oh sige, sabi niya ganon. Hindi niya akalain na yung taong kinuha na para pagalawin, I hope siguro sa mga medyo may edad, alam nila kung ano yung department store nung araw na COD, which was located at Cubao. Remember, ito po yung mga tuwing Pasko na dinadayo ng mga pamilya at nanonood nung kanilang mga manikin na umiikot na gumagalaw. So yan pong grupo na yan pong mga may contact, yun po yung kumontak na ano doon, tapos dinala yung mga technician at siya pong gumagalaw. Katanghaliang tapat sa bundok ng Golgota. Nakapako sa krus ang isang lalaking nagngangalang Jesus. Jesus ng Nazaret. So, kaya po itong ating tagpo, si Mary at saka si Magdalene, gumagalaw at the same time pati yung kabayo at saka si Longino. Simula po nung gumalaw po itong aming tagpo, siya po naging, nga po usapan ng buong Baliwag kasi nga po gumagalaw. Kami po yung unang-una. So, ever since that time, ito pong karo, siya pong inaabangan ng buong manonood, lalo na din yung mga bata kasi nakikita nila gumagalaw po yung kabayo. Nakapako rin ang dalawang kriminal. Sa kanyang kanan, si Dimas. Sa kanyang kaliwa, si Hestas. So, nakakatuwa po tignan, nakikita ng mga tao na palapit na kami, nagtuturuan na yung mga ayan na yung ganito, ganyan. So nakakataba pa ho ng puso na ito
But of course, we're not happy because sikat kami o no. Siguro nagkataon lang kasi nga gumalaw. Pero yung aming sistema man ng paggalaw is still part of the tagpo. Hindi naman siya yung gumalaw na para lang makakuha ng attention. So still part of the tagpo. I hope everybody understands that. Kasi siyempre, yung iba sasabihin, ay ano ba yan, OA, meron pa pa ganito, ganyan. But hindi ko na ho namin iniisip yun. Ang importante lang ho, binibigyan namin ng halaga at konting color sa paggalaw, which is also part of the tagpo. Hindi naman siya yung lumilihis doon sa tagpo. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili at kami? Restas, wala ka bang takot sa Diyos? Hindi mo ba alam na kaya tayo pinarurusahan ay dahil sa ating mga kasalanan? Subalit, ang taong ito ay walang nagawang pagkakasala. One time na nagawa na yung paggalaw ng dalawang birhen at saka si Longhino, may nagsabi ngayon, Amelita, pagalawin natin yung ulo ni Hesukristo. Anong ibig niyo sabihin? Kasi meron doon sa voice over na yung oras na ginanon siya ni Longhino, di ba mamamatay ho siya. So ngayon, dinagdagan ng paggalaw. Yung ulo ni Hesukristo na nakaganon siya, na oras na siya mamatay, gumagano ng ulo niya. So ngayon, pinutol ang kanyang leg. Unfortunately, ever since that time, nung pinutol po yun, maraming mga bagay-bagay, maraming mga naging sitwasyon na hindi maganda. Na, example, pag Holy Week, edi magtatagpo-tagpo yung mga magkakamag-anak. Abay, after, nagkakagulo. And then, marami pang instances, hindi ko na lang matandaan kung ano pa yung ibang instances na hindi maganda na mga pangyayari. So ngayon, may nagsabi po doon sa aking nanay na, Amelita, hindi kaya yan ang dahilan na mga hindi magagandang sitwasyon nangyayari sa pamilya mo mula yan nung pinutol mo ang kanyang ulo. Eh di, nag-isip-isip po yung aking ina. Siguro nga, sabi niyang ganon. Naisip ng nanay ko na baka nga. So, ginawa niya, ibinalik. Ngayon, nung ibinalik na niya yung original na ulo, ayun na, awa ng Diyos, tumahimik na. We had a peaceful environment again, peaceful experiences. So, wala na pong masasamang mga pangyayari. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ipinangangako ko sa iyo sa araw na ito, makakasama mo ko sa paraiso. So mula po nun, yun lang po ang isang mga ano. Tapos ang himala, ang sabi ko lang lagi tuwing ako magsisimula na, ang sinasabi ko lang kay Lord at kay Ina, kayo na po bahala sa akin, lalo na po sa panggastos. Natutustusan ko naman po, kaya lang siyempre minsan, ang pag-maintain po ng isang karo, hindi natin masabi kasi alam nyo, kamukha ho nitong aming tagpo, may mekanismo. So, yung mechanism, kailangan may maintain din ho ninyo.
Nang makita ko ito ng malapitan, tahimik at hindi gumagalaw. Nakapahinga ang makinarya, nakapahinga ang eksena sa Kalbaryo. Kahit pahapyaw ay ipinakita sa aming team kung paano gumagalaw ang mga imaheng ito. Ang galing! Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang mga imaheng lagi kong inaabangan sa musmus kong alaala ay nakikita ko na ng malapitan. Sa pagkilos ng mga imaheng ito, tiyak na ilang mga puso ang napukaw sa tagpong ito. Realistic, lifelike, lalo na kung sabayan pa ng dramatization ng mga boses ng mga karakter sa tagpo, madadala ka talaga sa eksena at mararamdaman mong tila nasa kalbaryo ka na. Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakaroon ko ang aking kaluluwa. Naituro ko na rin po sa aking mga anak, lalo na doon sa dalawang lalaki, ang mahigpit kong bilin sa kanila ay huwag putulin itong panata at baka tsak na magagalit ang mga matatanda. Hindi po biro ang gastos, kaya lang ang sabi ko lang lagi kay Lord, kay mahal na ina, kayo na pong bahala. Tulungan nyo lang ho kami sustain, magawa ng paraan ang expenses. I don't want to say figures but hindi po biro. So sa awa po ng Panginoon Diyos, kahit paano ho, aming naipagpapatuloy hanggang ngayon. Ako po lagi nagdadasal na sana magtutuloy-tuloy hanggang my next generation kasi pangalawang henerasyon na po ako. So ngayon, ipinapasa ko na po sa pangatlong henerasyon. Patay na ang hari ng mga Hudyo. Ngayon, sa pamamagitan ng sibat ko, titiyakin kong wala ng buhay na natitira sa iyo. Para kay kapanalig Sir Giorgio Benaventura, ang pagpapatuloy ng tradisyong minanapa niya sa kanyang magulang ay isang panata, pasasalamat na maituturing sa lahat ng biyayang natatamo niya sa buhay, at ang magdulot ng aliw sa mga kidi kapanalig at ilapit ang mga Baliwagenyo sa tradisyong ating kinalakhan ay isang patunay na gayon na lamang ang pagmamahal niya sa tradisyong nating mga Baliwagenyo at ang paghahangad niya na maipasa pa ito sa susunod na salinlahi. Sa tuwing makikita natin ang tagpong ito sa paggalaw ng mga imahen, nawa ay magalaw at mapukaw rin ang ating mga puso sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nag-alay ng buhay. Amen po ba? Amen! Ito po ang kwentong imahen at Semana Santa 2026, an Amen Holy Week Special.